Ito yung mga klase ng tao na na-poison ng internet. Mga babaeng matataas ang standard at mga simp. Pareho kayo. Bad boy shake a kill, ako 10 toes down. Usapang self-improvement mga pare, wala nang iba kundi yung mga perfume natin pare. At also, available na ulit yung merch natin, bad boy merch natin. Check it out, nandyan yung mga link sa description. Pag-usapan na natin to. Nagulat ako sa video na to. Sa babae pa nanggaling. Alright? So, tingnan natin kung ano yun. Mga babae ngayon, mabilis masaktan, mabilis din ma-offend. Kasi sometimes, naiingit na kasi tayo sa nakikita natin sa social media. Yes. Alam nyo, isa sa mga factor yan, while you're living a life na parang okay naman. Okay naman kayo, nagpo-provide naman yung asawa mo. Although hindi siya ganun kalambing, pero nabibigay niya mga pangangailangan mo. At sometimes, nalalambing ka din naman niya in his own way. Pero ang nakikita kasi natin sa Facebook, hala, binigay ng flowers, dinay na sa yate, di ba parang pinabuksan ng pinto ng kotse, wala naman kayong kotse, tricycle na. Ganun kasi, Motor social lang. media siya. Iba, Ang iba, mga tao, yes. ipapakita lang kung ano yung gusto nyong makita. Ang mga babae ngayon, mabilis What? What? Naubutuloy ako. Parang dati lang napag-uusapan na natin to, ngayon nanggagaling na sa mga above yung mga itong klaseng salita. Di ba? Tatlo din sila. Parang ASP. Yeah, pero shoutout sa podcast na to. I mean, to sa We Listen and We Judge. Yun yung podcast nila, no? So yeah, matagal na natin tong nasabi. Okay? Na isa sa mga nagpasira ng dating, no, is social media. Diba, nabanggit na natin to dati, yung unrealistic expectation sa isa't isa. Okay? Ang isa sa mga biktima nito, mga above. Diba? Why? Because, again, by their nature, girls are more emotional. They don't see things in a logical standpoint. So, knowing that, di ba, kino-convert nila lahat ng nakikita nila sa social media, dahil nga emotional sila, into reality. Di ba? Ganito yan, ganito pinagkaiba, no? Ganito pinagkaiba ng hindi ng ibang babae sa lalaki, no? Pag babae nakakita ng something sa social media, no? Iti-take niya 'yon, gagawin niyang reality. Okay? Ang lalaki pag nanood sa social media, may doubt kasi meron silang reality. Nai-gets nyo? Okay, yun ang pinagkaiba. So, tama yung sinabi nila na kadalasan ng mga girls ngayon, hindi na sila nakokontento, tumataas yung mga body count nila kasi meron silang preference. Meron silang internet standards, internet preference. Di ba? Dati, ang mga babae, okay na sila basta ma-providean mo sila. Which is gano'n naman talaga. Ma-providean mo sila, maprotektahan mo sila. Ngayon, hindi na sila nakokontento dahil nauso yung emotional intelligence. Hinahanap nila ngayon to sa mga kalalakihan. Saan nila nakuha yung emotional intelligence? Sa internet, sa social media. Oh. Naghahanap sila ng wala. Naghahanap sila ng hindi naman nila kailangan sa isang lalaki. Pag walang social intelligence, nakita nila, teka, may emotional intelligence. Nakita nila yung emotional intelligence sa internet. Right? Nag-pop up siya, tapos nakita yung description. Nakita nila doon, wala doon sa mga lalaki nila. Pero masaya naman sila nung wala yun. Ngayon, hinanap na nila yung emotional intelligence. Yung dating okay naman, dating sapat na, naghanap sila ngayon ng more. Anong mangyayari sa ganun? Anong mangyayari sa isang tao na naghahanap ng more sa okay naman na? Para kang merong Toyota na naihatid ka naman. Tapos bigla nakakita ka ng Lamborghini. Gusto ko ng Lamborghini. Gusto ko itong Toyota ko na to maging Lamborghini. Ano nangyayari?
Crazy. Kabaliwan. Hindi pwedeng maging Toyota ang Lamborghini. Kung Toyota lang naman ang meron ka. Kung Civic lang naman ang meron kayo, hahanapan mo ng Lamborghini. Hindi pwede yun. Dahil nagbase ka lang sa nakita mo sa social media. Hindi ka naman nag-work towards having a Lamborghini. Diba? At yun, ang reality na meron na tayong mga lalaki. Hindi nga pwedeng maghangad ka ng Lamborghini. Diba? Alam natin mga lalaki yan. Hindi ka pwedeng maghangad ng Lamborghini, yung pera mo naman, pang bios lang naman muna. Alam natin mga lalaki yan. Diba? Kasi umpisa pala ng buhay natin, binabatukan na tayo pagka delusional ka. Pag pangit ka, gusto mo ng supermodel, tatablayin ka ng supermodel. Di ba? Oh. Mga girls kasi wala silang ganun. Wala silang panggising sa reality. Kasi napapalibutan sila ng affirmation, ng validation. Di ba? So, karamihan ng above ngayon, nalilito, nalulost, kasi bakit yung nakita ko sa social media ganun? Bakit sa akin wala? Hindi mo nga dapat gawing preference or standards ang social media. At ang dapat maisip ng mga babae, ano ba ang meron ka? Ano ba ang kaya mo? Ano bang may i-offer mo? Kaya nga importante na pangtabla sa mga babaeng matataas yung standards. What can you bring to the table? Tapos nagagalit sila pag sinabi yan. Sinasabi lang naman, tinatanong lang naman sa'yo kung ano yung may offer mo para tapatan natin. Hindi nila masagot. Nagagalit sila dyan, di ba? Sa what can you bring to the table? Yan nga yung nagpapaharap sa iyo ng reality. Ano ba ang meron ka? Bakit hinahanap mo yun? Bakit ano bang meron ka? Katulad ng example ni ate girl, di ba? Nainggit siya doon sa niregaluhan ng kotse. Tricycle lang naman ang meron ka. Tricycle lang naman ang meron kayo. Yun lang naman ang kaya ng buhay ninyo. Bakit ka naghahanap ng ganon? Yun yung what can you bring to the table? Nakakatawa. I think nagamit ko na yung example na yun dati. Gusto mo nang may kotse, tangina, motor nga lang ang kaya mo eh. Unrealistic expectation. Yan ang nabigay ng social media. Nasabi ko na yan kay Tio Bray, nung gines niya ako, sa lahat ng mga videos ko, sinasabi ko yan na isa sa mga downside ng internet is yung unrealistic expectation. At don't get me wrong, meron ding mga lalaki ang nabiktima niyang unrealistic expectation. Dahil abot kamay na yung porn, diba, sa mga kalalakihan. Ini-expect ngayon nila na yung mga makaka-partner nila, kung gumalaw, parang porn star din. Marunong sumubo, mga ganyang shit. Hindi nga ganun. Yun ang other side sa lalaki naman. Yung thirst trap, porn. Akala tuloy nila lahat ng babae makinis dahil kaka-filter ng mga thirst trap na pinagpa-follow nila. Akala nila lahat ng babae dapat malaki suso, malaki wet packs. Kasi yun yung nakikita nilang mga thirst trap. Ayun yung other side sa mga lalaki naman na ganun. Di ba? Tool ang internet. Pero kung di mo gagamitin sa tama yan, poison ang internet. At dahil dyan, maraming kababayan ng mga na-poison, marami ding mga lalaki ang na-poison. Magka-level to. Ito yung mga klase ng tao na na-poison ng internet. Mga babaeng matataas ang standard at mga simp. Pareho kayo. Pareho kayong na-poison ng internet. Mga naghahanap ng wala. Ito namang mga simp, mga umaasa sa wala. Pareho kayo. Diba? Kaya kung kabilang ka doon, social media detox muna kayo, mag-internet detox muna kayo. Malis muna kayo sa internet dahil nakakasira ng utak nyo yan. At naaapektuhan yung realidad nyo dyan. Alright? Leave a comment down below pare. Ano masasabi ninyo? Once again, don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Merch, perfume, available sa mga stores natin. Go ahead, check them out. This is Joshua Point. See you next time. Boom.
GFAB.